Malapit nang matapos mga kapatid ang digmaan dito sa Middle East at iyan ay pinaniniwalaan mismo ni US President Donald Trump. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Naniniwala mga kapatid si US President Donald Trump ayon dito sa report na malapit na daw matapos ang digmaan dito sa gitnang silangan. Bakit niya nasabi yan? Ito mga tol, meron tayong panonooring report mula rito sa UNTV News. Again mga kapatid, ako po'y magbibigay lamang ng reaksyon. Gusto ko yan linawin lagi sa inyo. Hindi ako ang nagbabalita kasi may mga nagsasabi mali-mali naman yung binabalita mo eh. Again mga tol, etong balitang pinapanood natin nasa online na yan, sa YouTube, Facebook, ikaw na lang bahala, humanap sa kanila. Napakaraming mga balita na tayo ay sabay manonood ng balita. Ayan, nakikita ninyo UNTV News at magbibigay lang po tayo ng reaksyon. Lahat ng sasabihin natin ay base lamang sa ating mapapanood. So pwede rin kayo magbigay ng inyong sariling opinion at komentaryo sa ibaba. So ayon dito nga sa report mga tol, ay bukas parehas ang Estados Unidos at Iran na makabuo sila ng kasunduan para sa kapayapaan sa rehiyon. Maganda yan mga kapatid, no? Panoorin natin to. Dumating na sa Iran ang high-level delegation mula sa Pakistan na nagsisilbing mediator sa pagitan ng Tehran at Washington. Pinangunahan ito ni Field Marshal Asim Munir na may dalang mensahe mula sa United States. May dalang messenger mula sa United States. Pero ito ay mula sa Pakistan ha. Sila ang tumatayong tagapamagitan o mediator mga tol para magkaroon ng kapayapaan ang Estados Unidos at ang Iran. Kaya napakahalaga ngayon ng papel nitong Pakistan mga tol kasi kung walang nag-initiate ng ganito no at tumayo sa gitna para magkaroon ng kasunduan itong dalawang bansa, baka hanggang ngayon nagbabakbakan yan mga tol at baka mas lalo pang lumala, no? Kaugnay ng posibleng ikalawang round ng negosasyon. Layunin ng pagbisita na ipagpatuloy ang usapan matapos mabigo ang unang round ng pagpupulong sa Islamabad na makabuo ng kasunduan. Alam niyo mga tol, magandang bagay ito kasi ito'y parang pagbibigay muli sa atin ng pag-asa, no? Na magkaroon na talaga ng kapayapaan. Kasi itong mga ganitong klaseng negosasyon, kumbaga parang pagbubukas muli ng pinto. Kasi yung unang round ng pag-uusap nila, 21 hours mga tol, is wala silang nabuong kasunduan. Which is hindi maganda yon mga tol dahil alam naman natin nagbabakbakan sila eh. Diba? Marami na ang nasawi, marami na ang napahamak, marami na ang nawala, marami na ang nasira mga tol. At apektado ang buong mundo dyan. Marami na silang inabala, marami nang naging naapektohang ekonomiya mga tol. Isa na tayo doon, Pilipinas. Ngayon, yung mga ganitong klaseng tinatawag nilang second round is magandang bagay ito mga tol. Kumbaga kahit na parang walang katiyakan kung makakabuo ba sila ng negosasyon o hindi kasi pareho silang may ginigiit. Diba? Gusto ng Iran, irespeto ng Amerika ang kanilang karapatan na magkaroon ng uranium enrichment. Gusto naman ng Amerika, bitawan na ng Iran itong uranium na yan dahil pinaniniwalaan nilang gagamitin to ng Iran para makabuo ng mga nuclear warheads. Kaya hindi sila magkasundo eh. Diba? Pareho sila nagpapasahan ng bola eh. Sinasabi ng Estados Unidos, nakasalalay na sa Iran yan kung susundin nila ang gusto ng Amerika. Diba? Sabing gano'n. No? Sinasabi naman ng Iran, nakasalalay yan sa Amerika kung irerespeto nila ang aming karapatan. So kung gano'n, paano sila magkakaroon ng kasunduan pag ganyan? No? Pero yung mga ganitong round is nagpapahiwatig na pareho na sila. Palagay ko pareho na rin silang sawa na, pagod na rin sila sa nangyayaring digmaan. Kaya pareho na rin sila mga tol na gusto na talagang magkaroon ng kasunduan. No? Nagmamatigas lang sila sa isa't isa. Tuloy natin. Sa panig ng Iran, tiniyak ng kanilang foreign ministry na patuloy ang pagpapalitan ng mensahe sa United States sa pamamagitan ng Pakistan. Iginit din ng Tehran na handa sila na makipag-usap sa balangkas ng international law at posibleng talakayin ang antas ng kanilang nuclear activity bilang bahagi ng negosasyon. Sabi nga ng Iran sa ibang report, di ba? Hindi daw madaling makuha ang tiwala pero tatrabahuin nila yon para makuha nila ang tiwala ng mundo. 'Di ba? Kasi marami daw mga bansa na nangangamba tungkol dito sa nuclear program na ganyan, 'di ba?
Samantala, positibo rin si US President Donald Trump na malapit nang matapos ang digmaan. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Dagdag pa ni Trump, may mga development na umano sa likod ng mga negosasyon at dapat abangan ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, nananatiling walang kasiguraduhan ang tigil putukan na malapit nang magtapos at walang katiyakan kung mapapalawig pa. Isa to sa problema eh. Walang kasiguraduhan, walang katiyakan kung matatapos na ba ang digmaan o maari pang magpatuloy. Kasi at any moment, pwedeng biglang may sumira ng ceasefire, biglang may magmatigas, biglang may magtraidor. Alam mo yun, may sumira dito sa nangyayaring kasunduan. Kung sino yung pwedeng sumira? Yung mga taong gustong ipagpatuloy yung mga ganitong klaseng kaguluhan sa hindi natin malaman kung anong dahilan, mga tol, di ba? Ngayon, ang importante is positibo, parehong panig, Iran, Amerika, pareho silang positibo na matatapos itong digmaan na to kasi pareho silang open sa negosasyon, di ba? Pinagbigyan nila magkaroon ng second round bagamat walang nangyari doon sa first round. Kaya mga tol, ako eto opinion ko lang din naman siguro to, mga tol, no? Para sa akin, pabor ako doon sa ginawa ng NATO at ginagawa ng ibang kaalyado ng Amerika na hindi na dumagdag pa sa gatong ng apoy. 'Di ba? Kasi una-una nanawagan si US President Trump magpadala ng mga warship para dito sa Strait of Hormuz, 'di ba? Maraming hindi tumugon, ayaw nila, hindi daw nila gera 'yan. Ayaw daw nila mahatak diyan sa gera na 'yan. Ngayon, nagsabi ulit ang NATO na hindi sila makikisali doon sa Hormuz blockade, which is para sa akin, mga tol, mabuti na yung ganun kesa yung gagatungan pa nila at baka lalo pang lumala etong apoy na to at baka buong mundo pa yung masunog dahil dyan sa paggatong na yon, di ba? So ngayon, sila nakikita ko sila, gusto nilang makatulong sa ibang paraan. Gusto nilang makatulong na pahupain ang tensyon, de-escalate, magkaroon ng negosasyon, magkaroon ng pag-uusap. Palagay ko doon nila gustong makisali at hindi nila gustong palakihin pa o palalain pa etong nangyayaring digmaan. Yun ay para sa akin lang naman. No? Siguro maraming na-disappoint sa NATO, maraming sa inyo sinasabi, wala pala tong NATO, mga duwag pala to eh. Hindi, mga tol, kasi unang-una, 'di ba? Hindi naman dapat kasi laging pinapairal ang tapang, 'di ba? Porket kaalyado kita, o sige, durugin natin Iran, bugbugin natin Iran, wasakin natin Iran, magkakakampi tayo lahat, 'di ba? Pangit naman kung ganoon kasi mga kapatid, etong Iran may mga kaalyado rin sila na hindi nga nakikialam 'di ba? Halimbawa, China, Russia, ayaw din nila makisali. Ngayon, pag etong mga kaalyado ng US is pinagtulong-tulungan ng itong Iran, marami ding mga kaalyado Iran na pwedeng sumali na rin para pumalag, o di mas malawak na digmaan yun, di ba? Mas malawak na kaguluhan yun, mga tol. Kaya okay din, no? Hindi nakikisali yung iba. Ayon sa US, patuloy ang kanilang diplomatikong pagsisikap upang makabuo ng isang mas malawak na kasunduan, kabilang ang pagpigil sa Iran na makabuo ng nuclear weapon. Yun nga di ba? Ayaw talaga nila magkaroon ng nuclear weapon ng Iran, o ayaw nila magkaroon ng nuclear program ng Iran, kahit na sinasabi ng Iran na yung nuclear program daw nila is para for civilian purposes lang daw. Pero syempre, ayaw magtiwala, ayaw maniwala ng Amerika dyan. Samantala, inamin ni US Vice President J.D. Vance na nananatiling malaki ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Oo naman. Ayon kay Vance, hindi agad masusolusyonan ang matagal ng issue ng mistrust, ngunit positibo siya na may pag-asa na makabuo ng kasunduan. After 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. Oo naman. 49 years kayong magkaaway. Nagbobombahan kayo di ba? Paano makukuha yung agad yung tiwala ang ganyan, di ba? Binomba ng Amerika, Iran, namatay yung mga general, nasawi yung supreme leader, mga tol. Nagbabantaan sila sa isa't isa tapos magkakaroon agad ng tiwala. Siyempre, understood yun. Talagang mahirap makabuo ng tiwala sa mga ganyan. Kumbaga, basag na basag talaga yan. Wala na nga tiwala noon pa Ano pa kaya ngayon? Pero positibo, ito importante, positibong magkaroon ng kasunduan. Yun ang importante dyan, mga tol. You're not going to solve that problem overnight. Sa kasalukuyan,
patuloy ang pag-uusap sa pamamagitan ng mga back channel at mga mediator na nagpapakita na hindi pa sarado ang negosasyon. Sa kabila ng mga hamon, umaasa mga bansa na ang mga susunod na pag-uusap ay magbubunga ng konkretong kasunduan na tatapos sa digmaan sa gitnang silangan. Jack De Oca. Diba? Yun ang importante. May mga bansa na sumusuporta dito sa negosasyon kaysa sumusuporta sila sa magkakabilang panig kasi lalo lang talagang magpapalaki ng tensyon yan mga tol. No? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.